si Pangulong Duterte ba ay mapapalaya or hindi makukumpirma ang charges sa April 22nd. I hope talagang ating PRRD ay mapa-uwi na dahil na rinig natin sa ating kaibigang abogado at narinig naman natin na paulit-ulit na kung bakit kailangan na ibasura or wag i-confirm yung mga gawa-gawang charges ng Bangag Administration dahil sinasabi nga ng ating international lawyer Harry Roque na sa ilalim daw ng Rome Statute ang pagiging miyembro ng Pilipinas or hindi pagiging miyembro like after 2 years nang hindi na miyembro ang Pilipinas tsaka nagbitiw na yung Pilipinas sa ICC tsaka ngayon gumawa ng mga eksena. Itong ICC na ito, well mga palangga, I don't think na kailangan ko pa i-explain yon dahil paulit-ulit na lang natin na lumabas na nga yung Maleta Boys, di ba? Yung mga si Trillanes, lumabas na yung ICC personnel, yung mga inilabas ko sa inyo, nakipagsabuatan ayon sa ating mga sundalong magigiting, ating mga Marines, di ba? Yung kanilang naabutan ng maleta, ng sobre, so yung mga ganon. And also, ayun na nga, hindi hinarap ang Pangulong Duterte sa ating hukuman, which is functioning or functional pa ang ating gobyerno. Sumulat ang Bangag Administration. So, ngayon mga palangga, in-address nila dito sa Menlo, California through Mr. Javier Olivan, Chief Operating Officer. Anong subject? Immediate measures required to prevent publication of false news under Article 154 Revised Penal Code and the Cybercrime Prevent Act. May sinahid silang batas, immediate measures required. It's like dictatorship na ito palangga. Di ba? Kasi side lang nila to eh. Ito Dear Mr. Zuckerberg, the Philippines is currently confronting heightened economic and public vulnerability driven by the ongoing global crisis. So kasalanan ng Facebook, kung meron ongoing global crisis, ang pagsulat-sulat yung mga alpot kayo dito kay Zuckerberg. Ano sabi niya palangga? The Philippines is currently confronting heightened economic and vulnerability driven by the ongoing global oil crisis. Ang sinasabi niya, grabe, nanarasa natin yung ekonomiya ngayon dahil may global crisis. So, ang gusto nilang gawin, mga kababayan, yung statement nila, actually, it's a fucking general statement na wala namang kinalaman at walang maipapakitang ebidensya na ang reason nitong crisis na to dahil sa mga fake news na sinasabi nila. Kaya that's my understanding din sa kadyutahan nila na kaya yung crisis sa kung ano-ano pa, ang sinasabi nila, nagkaka-crisis na nga tapos feeling dito, ito yung dahilan ng social media. Anong ebidensya nyo mga bangag na nagkaroon ng crisis? Kung di ba naman mga putang inang ito, nagkaroon ng crisis sa fuel because of this mga sensitive information related to economic stability, okay? Sabi pa niya dito, in this environment, the rapid proliferation of false, misleading, and panic-inducing content, particularly those relating to oil prices, economic disruptions, and government actions, poses a direct and escalating threat to public order, economic confidence, and national security. The scale and the velocity of such content on Meta's platforms significantly amplify this risk. Ano sinasabi niya, the rapid proliferation of false, misleading? Mabilis daw makalat itong mga wrong information na to na nagbibigay ng takot sa taong bayan, sila ang nagpapakalat ng fake news. Anong misleading ang sinasabi nila? Ito ay diretsong diktadurya. Ano yung misleading? May attachment ba na itong particular na issue na to, misleading ito? Yung iba nag-o-opinion, nag-criticize o nagtatanong. Kaya ako nagtatanong sinabi ko, patay na ba si Bangag? At inamin nyo na may diverticulitis, di ba? Namamaga ang buli, namamaga ang bituka. Ano yung false information dito mga kababayan? So ito'y tahasang kukontrol. Even ang Amerika, ang Facebook ay gusto nilang kontrolin. Sasabi, poses a direct and escalating threat to public order, economic confidence, and national security. Anong national security dito? Sabi ko, asan yung attachment? Na dahil sa opinion, dahil sa blog ni ganito, ni ganyan, nagkaroon ng mapanganib. Ang katotohanan, ang mahilig magtanim ng kasinungalingan ay ang bangag na administrasyon at si Lisa Tanas. Sila ay may troll firm. Kaya nga dapat sumulat din tayo. Sulatan natin si Zuckerberg na i-check niya yung Facebook ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas ng DICT
yung mga government pages, mga kababayan, na scrutinize isa-isa. Didiktahan ko rin si Zuckerberg, tayong lahat, na isa-isa na yung mga nagko-comment, lahat ay mga trolls. Nakita ninyo? So, mapanganib. Very damaging yung ginagawa daw ng yung mga issue ngayon na nagpapakalat ng fake news. Sila nga nagpapakalat ng fake news. Ito ay pagkitil sa ating kalayaang pagpapahayag. Ano sabi niya dito? The scale and velocity of such content on Meta's platform, sabi niya, significantly amplify this risk. Ang sinasabi nila dito, parang because of our comments, opinion, di ba? Tayo daw ay nagbibigay at tayo daw yung sanhi o pinapalala natin, okay? Or ng Facebook, yung ng Facebook, ng platform, yung mga ganitong content. Yung Facebook, again, platform lang yan. Hindi nila kontrolado kung ano yung nasa isip ko, nasa isip mo. Palangga, ano yung opinion. So kung ayaw nyo, itong mga ulol na to, ni gobyerno ni Bangag, di ba matagal na yung pinag-uusapan, i-cancel nyo na lang, i-suspend nyo yung Facebook sa Pilipinas. End of story. Ang problema, mga kababayan, dinidiktahan nila. Ulitin natin, YouTube, Facebook, ganyan, iba pang mga platform, hindi naman sila gumagawa ng content, hindi naman sila nagmumura ng buwakan ng ina ninyo eh. Bakit kailangan kontrolin? Bakit utusan yung Facebook? Ginagawa nila ngayon, dinidiktahan nila ang Facebook. Tinatakot kayo. Kasi nasa kanila na eh. Kung sa tingin ninyo, sa tingin ng mga bangag, na okay, the reason why may mga ganyang proliferation of fake news, which is ang promotor ay si Kulasa Castro, si Marcos Jr., si Lisa Tanas, yung troll firm ni Lisa Tanas, yaan sila ang nagpapakalat ng kasinungalingan ng fake news. Ngayon sinasabi dito, despite prior engagements, monitoring by the Philippine government indicates that publication of false news that is punishable under Article 154 of the Revised Penal Code continues to circulate at scale, mga kababayan. Mayroon palang batas eh. May batas pala. Alam naman natin na may batas dyan sa fake news na yan. Ano sinasabi niya? Publication of false news ay punishable of this, under Article 154 ay punishable. O di ba sabi niyo, kakasuhan niyo yung mga tao? Ba't hindi na lang kayo mag-stick? Bakit hindi kayo mag-stick doon sa pananakot ninyong kasong ito? Anong sinasabi nyo, di ba? Kasi wish ng taong bayan na, na namatay na si Bangag o nasa freezer na si Bangag. Ano sabi dito? This includes the lawful publication and dissemination of false information that may endanger public order, harm state interest, or incite disobedience to lawful authority, act falls within the ambit of Republic Act number 101754 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, particularly where these are committed through digital platforms or involved aiding or abetting by cyber-related offenses. Ano sinasabi niyang false information? Magpapahamak sa public order o mag-incite ng disobedience. Tinanong ko, patay na ba si Bangag? Dahil sinabi mismo ni Clarissa Kulasa Castro na si Bangag ay nasa maximum level of pain. Ibig sabihin, sukdulan, anong pinagsasabi niyo na itong mga false information? Hindi false information yon. Mag-endanger sa public. Sila ang nag-endanger sa public dahil pinagnakawan kayo. Ang mastermind, si Bangag, si Lisa Tanas, si Sandro Marcos, si Pangandaman, si Bersamin, yung pamangkin niya, lahat ng mga hayop na yan. Maletas kongresistas, kayo ang nag-endanger sa public order, sa kabuhayan ng kabuhayan ng mga tao, sa health ng mga tao, health ng mga bata, education ng mga bata, dahil sa kaputahang pagnanakaw ninyo. Then, sulat-sulat ka kay Zuckerberg. Sino nagdudulot ng kaguluhan sa bayan? Hindi ba kayo? Dahil ang tao gutom, ang mga drivers walang panggasolina, nag-times 2 halos yung markup ng mga oligarkong kasabwat ninyo, kayo ang nag-endanger.